Good day everyone, especially to you sir. So my name is Fercia Emma Karimbang and I'm reporter from the Group 9 in the subject of HE. So my assigned topic is the Philippine Clean Air Act of 1999. So let's go, let's talk about my topic. The Philippine Clean Air Act of 1999. So the Philippine Clean Air Act of 1999 to control occupational health and safety OHS hazard and risks in the Philippines, it is important to follow a systematic approach. So it is worth noting that compliance with the specific requirements of the Philippine Clean Air Act of 1999 is crucial. So business should refer to the legislations in detail and consult with the relevant authorities or legal expert to ensure they fully comply with the law. So here are the steps you can take along with consideration related to the Philippine Clean Air Act of 1999. So meron tayong 7. So pag sinasabing the Philippine Clean Air Act of the 1999 is ito yung batas na ginagawa para mapanatiling malinis ang hangin sa Pilipinas at maiwasan ng pollution na nakakasama sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. So, mahalaga ito, no, lalo sa mga kumpanya, pabrika, sasakyan o naglalabas ng usok o kemikal sa hangin, no? So, ayon sa batas, kailangan sundin ng mga negosyo ang tamang paraan para makontrol, no, ang mga panganib sa kalusugan at kaligtasan sa ating trabaho or OHS, Occupational Health and Safety. Dapat tiyakin ng mga kumpanya na hindi makakasama sa mga manggagawa, no, or sa mga tao sa ating company or sa komunidad ang usok, alikabok, chemical na inilalabas nila, no. So, halimbawa, kung may pabrika na naglalabas ng makapal na usok, so, kailangan nilang gumamit ng tamang kagamitan tulad ng air filters o pollution control devices para mabawasan ang pollution kapag hindi na nila ito sinusunod. So, maaari silang mapatawan ng multa or parusa. So, mahalaga rin na kumonsulta ang mga negosyo sa mga espiritu o tamang ahensya ng gobyerno upang masiguradong sumusunod sila sa batas. So, yun yung sinasabing the Philippine Clean Air Act of 1999. So, first is the number 1 is hazard identification. So, ano nga ba ang hazard identification? So, identify the potential hazard within the workplace environment that could negatively impact the health and safety of employees. This is may called exposure to air pollutants, chemical substances, or poor indoor air quality. So, under the Philippine Clean Air Act of 1999, business are obligated to identify and evaluate emissions from their operation that may contribute to air pollution, no? So, ang hazard identification, ito yung pagkilala sa panganib, no? Ang hazard identification ay ang pagtukoy sa mga posibleng panganib sa lugar, no? Or sa trabaho na maaaring makasama sa kalusugan at kaligtasan. So, na mga empleyado. So, kasama rito ang usok, kemikal, alikabok o maruming hangin sa loob ng trabaho. So, sa ilalim ng Philippine Clean Act of 1999, kailangan ang mga negosyo na alamin at suriin kung ano ang kanilang operasyon o ano yung nagdudulot ng pollution sa hangin. So, mahalaga ito para maiwasan ng sakit, aksidente sa mga nagtatrabaho or sa ating komunidad or sa mga tao. No? So, halimbawa, sa isang pabrika, may mga makinang naglalabas na makapal na usok, kailangan tukuyin ng kumpanya na delikado ito sa mga empleyado dahil maaring magdulot ito ng hirap sa paghinga o sakit sa baga, kaya dapat silang gumamit ng exhaust fan, air filter or face mask para mabawasan ng panganib. So, yun yung sinasabing hazard identification. So, let's proceed for number 2. So, the number 2 is risk assessment, no? So, pag sinasabing risk assessment, is evaluate the risk associated with identified hazard by the considering factors like the severity of potential harm, frequency of exposure, and their number of exposed individuals. So, this helps prioritize the action required to control those risks, no? So, pag sinasabi namang risk assessment ay ang pagtingin at pagsusuri kung gaano kalaki ang panganib ng isang hazard sa trabaho. So, tinitignan dito kung gaano kaseryoso ang maaaring mangyari, kung gaano kadalas
ang mga tao sa panganib at alin ang mga maaring maapektuhan nito, no? So, sa pamamagitan nito, nalalaman kung alin ang dapat unahing ayusin o kontrolin para maiwasan ang aksidente sa sakit sa trabaho. Halimbawa, sa isang pagawaan ay may kimikal na may matapang na amoy. So, kapag araw-araw itong nalalanghap ng mga empleyado, maaaring magdulot ito ng sakit sa baga o hilo. So, dahil dito kailangan lagi ng maayos na ventilation or lugar na magsuot ng face mask, no? So, yun yung kailangan gawin. So, yun yung sinasabing risk assessment. So, let's proceed for number 3. Okay, so the number T is implement control measures. So, once hazard and associated risks are identified, implement appropriate control measure, no? So, this may involve a combination of engineering control, e.g., ventilation system, administrative controls, e.g., work procedure, and personal protective equipment, PPE. These measures are intended to eliminate or minimize employee exposure to hazard and reduce risk. So, pag sinasabi implement control measure is ito yung kapag natukoy na ang mga panganib at risk sa trabaho, kailangan nang gumawa ng paraan para makontrol o mabawasan ng mga ito. So, maaaring gumamit ng mga kagamitan tulad ng ventilation system, gumawa ng tamang patakaran sa trabaho at magsuot ng personal protective equipment gaya ng face mask, gloves, and helmet. So, layunin nito na maprotektahan ang mga empleyado, no, laban sa sakit, aksidente at iba pang panganib sa trabaho. So, sa ilalim ng Philippine Clean Air Act, kailangan din ng mga negosyo na gumamit ng pollution control devices at mga malinis na teknolohiya or mga kagamitan. So, para mabawasan ng pollution sa hangin. So, halimbawa sa isang pabrika na maaaring usok at alikabok ay naglagay sila ng exhaust fan. So, at air filter para luminis ng hangin. So, pinagsusuot din nila ng face mask ang mga empleyado habang nagtatrabaho. Dahil ito, nabawasan ng paglanghap ng maruming hangin at naging mas ligtas ang lugar sa trabaho. So, next is training and awareness. So, ito yung number 4 natin. So, provide training to employees about the hazard present in the workplace as well as the procedure and measure in the place to control them. No? Ensure employees understand their responsibility in how to effectively use any required PPE. No? So, pag sinasabing training and awareness is ito yung mahalaga na turuan at bigyan ng sapat na kaalaman ng mga empleyado, no, tungkol sa mga panganib sa kanilang trabaho. So, kailangan nilang malaman kung paano maiiwasan ng aksidente at kung paano gamitin ang tama ang mga kagamitan tulad ng PPE or personal protective equipment gaya ng face mask, gloves at helmet. So, dapat ding maintindihan ng mga empleyado ang kanilang responsibilidad, no, para mapanatiling ligtas ang kanilang sarili at ang kanilang katrabaho. So, halimbawa sa isang public, no, so tinuturuan ng mga empleyado kung paano gumamit ng face mask at gloves kapag humahawak sa chemical, or pinapakita rin sa kanila ang tamang proseso kapag may emergency o may tumatagas ng chemical. Dahil dito, mas nagiging ligtas at handa ang mga nagtatrabaho habang nagtatrabaho. So, let's proceed for number 5, monitoring and evaluation. So, regularly monitor the workplace environment to ensure control measures remain effective and that hazard and risks are adequately controlled. This may involve conducting air quality monitoring, ventilation system checks, or other relevant. Pang sinasabing monitoring and evaluation. So, ito yung mahalaga na regular na tingnan at suriin, no, ang lugar ng trabaho para masiguradong effective, no, pa rin ang mga ginagawang paraan sa pagkontrol ng panganib. So, tinitiyak dito na ligtas pa rin ang mga empleyado, no, at maayos ang kalidad ng hangin sa paligid, no. So, kasama rito ang pag-check ng air quality, ventilations, at iba pang kagamitan na ginagamit para mabawasan ang pollution at panganib sa ating pinagtatrabahuhan, no. So, halimbawa sa isang public, no, so regular na chine-check
ng management kung maayos pa bang gumagana ang exhaust fan at air filter. So, sinusukat din nila kung malinis pa ang hangin sa loob ng trabaho. Kapag nakita nilang maruming usok at alikabok, agad nila itong inaayos para maiwasan ang sakit ng mga empleyado nila, no? So, number 6, incident reporting and investigation. So, establish a reporting system incidents near miss events related to OHS hazard. Investigate incidents remotely to identify the root causes and take corrective action to prevent future occurrences. So, under the Philippine Air Act, business are required to report any air pollution incident or violation and cooperate in the inspections, monitoring, and investigation of this incident. No? So, mahalaga na magkaroon ng sistema kung saan agad na naiuulat ang mga aksidente o muntik ng aksidente sa trabaho na may kaugnayan sa kaligtasan o kalusugan ng mga empleyado. So, kailangan ding imbestigahan agad ang mga insidente para malaman ang totoong dahilan at maiwasan maulit ito. So, sa ilalim ng Philippine Clean Air Act, kailangan i-report ng mga negosyo o anumang insidente ng pollution sa hangin o paglabag sa batas, no? So, dapat ding makipagtulungan sa mga otoridad sa pag-inspection at investigation, no? So, halimbawa sa isang public, may tumatagas at makapal na usok mula sa makina. So, agad itong iniuulat or sinasabi, no, ng mga empleyado sa supervisor. Pagkatapos, iniimbestigahan kung bakit nangyari ito at napag-alamang may sirang filter at makina. So, pinalitan agad ang sirang kagamitan para hindi na ito maulit at manatiling ligtas ang mga manggagawa or nagtatrabaho sa ating komunidad, no? So, this is the last, number 7. So, review and continuous improvement. Regularly review the effectiveness of control measures, assess the appliances status, identify areas for improvement, update procedure, practices, and control measures as needed to align with the best practices and regulatory requirements. So, ano nga ba ito? So, ang number 7 is, sinasabi dito is mahalaga na regular na suriin kung epektibo pa rin ang mga paraan na ginagamit para makontrol ang panganib sa trabaho. So, tinitignan din kung sumusunod pa rin ang mga kumpanya, no, sa mga batas at regulasyon tungkol sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho. So, kapag may nakitang problema o kakulangan, ay kailangan gumawa ng pagbabago o mas magandang paraan para mas maging ligtas ang lugar ng ating at kanilang pinagtatrabahuan. So, halimbawa sa isang public, napansin na ng management na kahit may face mask ang mga empleyado ay may ilan pa ring inuubo dahil sa alikabok. So, kaya nagdagdag sila ng mas malakas na ventilation system at nagbigay ng mas di kalidad na face mask. Dahil dito naging mas malinis ang hangin at mas ligtas ang mga manggagawa. So, dyan nagtatapos ang aking topic. So, thank you for listening. So, I hope sana may naintindihan kayo. Shukran.